Budget friendly ba na pasyalan ang hanap mo for kids? Tara dito tayo sa National Museum sa Maynila. Libre lang to. Kaya tara na. Pagpasok mo, bubungad sa iyo kaagad tong malalaking bato na to. Ito daw ay binuga ng Mount Mayon. At pagpasok mo, kailangan mo pumila dito. Kailangan mo rin pala mag-present ng valid ID or government ID. At pagtapos mong mag-register, lalakad ka lang ng konti para masilayan mo itong iconic na view ng National Museum. Ang ganda oh. Hanggang 4th floor nga pala siya, kaya tiyak mag-i-enjoy ang mga bata na kasama nyo. Nakita pa nga namin si Kuya oh. Ewan ko, siya yata ang pinakaunang panot sa buong Pilipinas. At sa mga oras na to, paakyat na kami ng 2nd floor para masilayan kung anong meron nga ba sa 2nd floor. At pumasok na nga kami sa kwartong ito. Dito tinuturo sa iyo kung paano tayo naging Kristiyanong mga Pilipino. At sa paglakad-lakad namin, di namin naasahang makikita namin ang fossil ng Kongreso. Ay, fossil pala ni Lolong yan. Sorry naman, hindi naman sa nagbibintang. At ito nga pala yung nahukay na fossil ng rhinoceros sa Pilipinas guys. Sana all hinahalong katang nakaraan. Omsim! At ganito kalalaki ang ngipin nila oh. Imagine that pag makagat ko niyan, tapos ka talaga. Napansin ko rin ang daming ammonite sa Pilipinas kasi hindi lang isa, dalawa, tatlo ang nakita ko dun. Sa mga hindi nakakaalam, ang ammonite ay nabuhay sa ating mundo 66 million years ago. At paano ko nga ba nalaman? Kasi nagbabasa ako sa Google, At ito ang kanilang sample na litrato. At ito naman ang albolite. Sa room naman na to, makikita mo ang hugis ng ating mundo. At dito mo rin malalaman na bawal gawing mundo ang isang tao. At ito naman ang bulaklak na Rafflesia. Ang pinakamalaking bulaklak hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. At ito namang kwarto na to ay tungkol naman sa mga mangrove area or bakawan. At sa sobrang yaman ng ating gobyerno, pati submarine dinisplay dito. Kaya pag sinabihan ka niya ng I need space, dalhin mo dito at ilubog natin sa dagat. Baka makita niya yung space na hinahanap niya. Kasi ako yung space impact lang hinahanap ko. At meron pa sila ditong replika kung paano mag-camping. Wow, astig na astig. Kailangan talaga may dyaryo pag nagka-camping. Importante yan. Alam mo na guys, kung saan ginagamit yan. Baka mag number 2 ka sa kalikasan kasi. At dito meron silang replika ng cave sa Pilipinas. Hala, nagmamalaki na si Kyler oh. Bah, nagulat ako sa batang to ah. At ito may trial pa nga kung paano maging tinapay sa loob ng oven. Bah, grabe. At ito ang sample ng mga pitcher plant sa Pilipinas. Kasi ang alam lang nating pitchel yung tinitimplahan ng manjin. Uy, iba yun guys ha, bad yun. At dito makikita natin ang 7 Lakes ng San Pablo, Laguna. Sana sooner or later makapag-camping ako dyan. Shout out po mga taga Laguna. At ito naman ang bulaluhan at kapihan ng mga mayayaman sa ating bansa. The iconic Taal Volcano. At ito naman ang itsura ng Twin Lakes sa May Negros Oriental. Wala akong idea dito, hindi pa kasi ako nagagawi sa area na to. Pero soon, pag tinubuan ako ng pakpak, liliparin ko rin yan. At ito naman ang Lake Cebu. Akala ko talaga sa Cebu ito, yung pala sa South Cotabato. At ito naman daw ang itsura ng magma. Kaya ako sinubukan ko na rin. Puros katarantaduhan lang ang resulta. At ito naman ang itsura ng ating Pilipinas pag naka-side view. O diba? Mugshot ba yan? At dito makikita mo kung paano nga ba magmina. Yung isa, miyembro pa ng tupad. At itong isa, bata ni Foreman no, malinis. Nakaabang-abang lang. Ito yung malakas tumira ng tanso sa minahan. At para makompleto ang aming pasyal, agad-agad namin pinuntahan itong labi ni Lolong. Ang haba oh, grabe. At maya-maya lang ginutom na si Kyler. Kaya hanggang sa muli guys, suggestion ko try nyo rin yung anthropology at saka yung art. Nandun yung sikat na art na Espolarium. Hanggang sa susunod na gala, paalam!